Magandang umaga mga kailik. Nandito naman tayo, nagbabalik naman tayo sa ating ito'y karugtong ng nakaraan kong video mga kailik kung paano tayo magsi-set up. Bali, basic lang to mga kailik, maliban na sa mga magagaling talaga mga kailik, pero safety talaga to mga kailik, safety yung motor mo. Bali, una natin gagawin mga kailik is hanapin lang natin yung settings. Bali dito sa settings, ang babaguhin lang natin mga kailik is enter mo natin yan. Yung nominal current, bali yung nominal current mga kailik is ito yung dito ko nilalagay yung enter mo yan mga kailik. Dito ko nilalagay yung yung nakalagay sa nameplate ng motor, yung maximum current niya. Bali yung maximum current ng ating submersible pump is 56 mga kailik. So bali enter lang natin yan mga kailik. Enter natin or babaguhin mo yan, i-up down out down lang yung arrow mga kailik. Tapos enter mo mga kailik, tapos escape. So bali susunod natin babaguhin mga kailik is yung current limit niya. Current limit niya is 300, nasa 300% yan mga kailik. Yung bali yung sa yan, sa current limit niya sa So susunod natin babaguhin mga kailik is yung acceleration niya. Bali yung acceleration ramp time niya mga kailik is ito yung time nung na persado yung motor mga kailik. Bali tinutulak niya yung binubuhat or yung tubig niya binubuhat niya mga kailik. Ito yung nasa sa time na medyo mataas yung amperahe niya mga kailik, kasi dito persado yung motor mga kailik. So sa aking settings ngayon dito mga kailik is nasa 3 seconds. Bali sa 3 seconds mga kailik, dito tumataas yung amperahe ng motor mga kailik. Tsaka yung 3 seconds mga kailik is ito yung require nung sa submersible pump natin mga kailik, mga 3 seconds. So enter po na yung mga kailik, escape. Pero depende yan sa motor mo mga kailik, kung gagamit ka ng hindi submersible or yung mga malaki na mga vertical, pwede mo rin yung tataasan mga kailik para para medyo malakas yung higop ng mo pump mo mga kailik. So bali sa sunod natin mga gagawin mga kailik is yung initial starting torque. Bali sa starting ng mga kailik is ako naglalagay ako ng nasa mga 55% mga kailik, kasi sa nakalagay kasi sa required kasi pump mga kailik is 60%, pero 55. So ito yung settings ko mga kailik. So enter mo lang yan, tapos escape. So bali sa sunod natin yung settings mga kailik is yung type of stop. Kung pag stop ng motor, kung anong klaseng i-apply natin dito. Bali tatlo yung pipiliin natin ito mga kailik. Yung D is yung stopping by control of motor torque. So bali mag-a-apply siya ng mga ilang seconds din ito mga kailik. Kung deceleration yung niya, pagaya nung in-apply natin sa acceleration na 3 seconds, dito sa D mga kailik, mag-a-apply ka rin ng mga ilang seconds na nag-deceleration siya. Bali tatlo yung pagpipilian mo nito mga kailik. Yung D, yung F is yung free wheel na stop lang to mga kailik, tsaka yung B. Bali yung B yung pangatlo mga kailik. So bali ina-apply ko dito sa submersible pump namin mga kailik is yung D, yung stopping na may deceleration time siya mga kailik. So enter mo lang yung mga kailik, escape. Tapos dito mo naman yun i-apply yung deceleration time ng mga kailik. Bali nag-apply ako ng 15 seconds, pero require nitong mga kailik is 3 seconds. Bali lagay natin mga 3 seconds mga kailik. 3 seconds, enter, escape. Yun lang ang babaguhin natin sa settings mga kailik. Sa susunod natin babaguhin is yung sa motor protection. Dito natin babaguhin yung nag-underload siya, tsaka nag-overload yung motor. Bali para magti-trigger siya mga kailik, tsaka mag-shut off yung motor, yung electric motor natin mga kailik. So escape mo lang yan mga kailik, kita mo yung settings, tapos arrow lang na down, kita mo yung pro, tapos enter mo lang yung mga kailik. Yung THP naman mga kailik is yung type ng natin mga kailik, motor thermal protection natin. Bali nasa class 10 tayo mga kailik. Bali mga standard naman yung class 10 mga kailik.
So dito tayo sa susunod mga kailek, skip na lang natin yung mga kailek. Tapos dito tayo sa ULL. Ibig sabihin ng ULL mga kailek is yung activation of motor underload. Bali dito natin pagbabasihan pag nag-underload yung motor natin or wala na bang tubig na hinihigop mga kailek, kusa na siyang mamamatay mga kailek. So bali nilalagay ko dito sa ULL mga kailek, nilalagyan ko ng dip para yung drives natin mga kailek pag nakaka-detect ng underload, automatic siya mag-i-error ng UL, mag-i-error siya mga kailek. So bali skip na natin, enter natin yung kailek, skip. Tapos sunod naman yung babaguhin natin is yung ULL, yung percentage ng yung underload ng motor mga kailek. Bali nilalagay ko diyan mga kailek is 60%. Bali medyo standard na yung 60% mga kailek. Pwede mo rin yung babaan mga kailek, basta huwag lang yung masyadong mababa na sa 50. Kasi masyado nang delikado sa pump natin mga kailek. Baka wala nang higupin, may kasama ng hangin sa higupin ng pump mga kailek. Bali nilalagay ko diyan mga kailek is 60%. So escape, enter natin yan, tapos escape. So sunod natin babaguhin mga kailek is yung pag nag-underload siya o ilang seconds siya na magti-trigger. So bali dito ka lang sa TUL mga kailek. Enter mo lang yan. So bali nilalagyan ko na dyan ng mga 60 seconds. Pero masyado na yung malayo mga kailek. Apat nilalagyan lang natin yan is mga 10 seconds. 10 seconds lang ilalagay natin dito mga kailek. Kasi masyadong malayo na yung pag nag-underload yung natin. Kasi sira agad yung pump natin mga kailek. Bali skip lang natin yung mga kailek. Tapos sunod natin yung is yung excessive starting time. Yung sa excessive starting time naman natin mga kailek is yung yung starting natin dapat hindi siya lumalagpas ng 10 seconds. So nagsisettings sa kanya mga kailek is nasa 10 seconds lang. Depende na kung ilang pero pag nagdidepende ka rin sa acceleration time mo mga kailek kung ilang yung nilalagay mo doon. Ay yung sa deceleration mo mga kailek kasi nasa underload pala tayo. Tapos sa sunod nating babaguhin mga kailek is yung sa current overload naman mga kailek. Pag nag-overload yung motor natin, dapat nag-trigger siya, namamatay siya o kusa na hindi tatakbo yung motor natin mga kailek o nag-alarm ba siya, depende na yan sa inyo mga kailek. So dito tayo sa mga kailek, dito tayo sa UIL. Hanapin natin yung UIL mga kailek. Yung UIL mga kailek, dito muna tayo sa time na starting mga kailek. Pwede mo rin ilagay yung time TLS mga kailek. Yung TLS mga kailek, dito natin babaguhin kung pagpatay ng motor tsaka ilang seconds naman siya under. Pwede mong ilagay, sa akin nilalagay ko dito mga 20 seconds. Pero masyado na itong malayo mga kailek. So pwede natin itong babaguhin mga kailek. Pwede natin gawin lang mga 5 seconds mga kailek. At 10 seconds lang yung minimum niya mga kailek. So dito natin babaguhin niya ng 10 seconds mga kailek. So bali yung sa sunod natin gagawin mga kailek is yung sa activation ng current overload mga kailek. So yung UIL mga kailek, dapat yung UIL is ibig sabihin yung activation ng current overload mga kailek, kung ano yung mangyari pag nag-overload siya. Sa akin mga kailek, ilalagyan ko ng dip. Yung ibig sabihin ng dip kasi sa drives natin mga kailek is hindi natatakbo yung drives natin, tsaka mag-i-error siya, magdi-display siya ng error. So sa susunod natin gagawin mga kailek is yung current overload threshold. Yung current overload naman ng mga kailek is nilalagyan ko ng 100% to mga kailek. So bali kasi nagsisetting kasi tayo dun sa yung nominal current natin naglalagay kasi tayo ng full load ampere na 56. Pag hindi niya abutin yung 56 mga kailek or lalagpas siya sa 56, automatic na siya mag-overload mga kailek. So bali safe na safe yung motor natin kasi nasa maximum ampere lang yung setting natin sa sa nominal current mga kailek. Pero depende na yan sa inyo mga kailek kung
i-apply nyo dito. Kung lalagyan nyo ba ng medyo mataas-taas konti, or i-apply nyo yung mga 1.25% or 1.2% na mga kailik, okay lang yung mga kailik. Safe din naman yung motor nun. Tsaka yung sa susunod natin mga gagawin natin, mga babaguhin natin, is yung current overload time. Pag nag-overload siya, kung ilang seconds siya magti-trip mga kailik. So bali dito tayo magbabago sa fuel mga kailik. Enter natin yan. Sa akin mga kailik, nilalagyan ko lang ng 3 seconds para pag nag-overload siya agad, in 3 seconds mamamatay siya or magpo-fault siya. So bali sa susunod natin babaguhin mga kailik is yung protection sa phase inversion, o di na pag nagbaliktad yung, in case na magbaliktad yung supply natin, mag-ano siya, mag-error siya mga kailik dito sa phase PHR mga kailik. Ito babaguhin na 1 to 3 lang ilalagay dyan mga kailik pag nabago na yung pacings ng tapos pag nabago yung pacings ng supply natin mga kailik, kusa siyang mag-error mga kailik. So safe tayo sa reversal ng motor mga kailik. So sa susunod natin gagawin mga kailik is yung bali yung line voltage na lang mga kailik yung gagawin. Pwede naman hindi babaguhin niya. O bali doon na lang tayo mga kailik. So sa ginagawa ko ngayon mga kailik is guide lang to sa mga baguhan mga kailik. Yung gusto lang mga kailik, yung gustong matuto ng para magkaroon ng konting kaalaman mga kailik. So maraming salamat mga kailik sa panunod sa aking video. Subaybayan nyo sana ako sa aking video mga kailik. Sunod kong video is yung magsisettings naman tayo ng BFD mga kailik. Baligay lang to sa mga baguhan mga kailik, maliban na lang doon sa mga gagaling talaga. Salamat.